Yeah! Mga loyalistang bangag, yo! Mga loyalistang bangag ay naay sa propaganda. Mga loyalistang bangag may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Hi, Parts! Kumusta? At this is Pinoy Lens this time, no? At tayo po ay katatapos lang vlog sa Pinoy Adobo, pero ito naman po ay tungkol naman po sa talking, no? Anyway, tayo po ay meron lang gustong pag-usapan quick, no? At dito natatawa ko habang habang tinitingnan ko po kung ano po ba ang nangyayari sa ating bansa, no? Until na mag-pop to sa aking Facebook kung saan ito po ay natawa na lang ako, no? Bigyan natin ng props. Yan. At ito nga po yan. Yun. Alam niyo mga parts, no? Itong taong to, no? Nakakatawa na lang sa ating Pilipinas, no? At ito yung tipong tao na tinatawag na Hoti virus. At ito rin na tinatawag na Queen of Insertion, no? At ito rin na tinatawag na PhilHealth. No, at it's ang lakas ng loob niya na siya ay tatakbo ng presidente o sinasabi niya sa Facebook, sa social media na siya raw po ay pinipilit daw ng mga tao na tumakbo bilang pangulo. Ano yan, Senator Hontiveros, yan ba ay tanim Pilipino din? Katulad ng ginawa mo sa tanim witness kay Pastor? Di ba? So, mga parts, kita mo itong sinabi niya, yan ay, ito nakita ko lang sa social media, ha? Yan ay sinabi niya na pag daw siya ay manalo ng pagka-presidente, una niya raw aayusin at lilinisin ang Davao City. Bakit? Ano ba ang problema sa Davao City? Di ba? Sa survey ng the best developed city sa Pilipinas, number 4 yata nung huli ko nakita o number 5 ang Davao City. Sila yung pinaka-improve at saka mga pinaka parang developed na city sa ating bansang Pilipinas. And I think kasama rin sila sa international na maganda. No, maganda sa paningin ng mga tao. Hindi na tayo mga Pilipino, kung hindi pati ibang bansa. 'Di ba? So ang tanong ko sa iyo, Hontiveros, 'di ba? Bakit mo sasabihin lilinisin mo ang Davao City? Bakit? Dahil ba nandun sila Duterte? Alam mo mga parts, hindi pa ito nakakatikim ng pagka-presidente. Sa pagka-senador nga ilang beses ito natalo. Ngayon lang nakalusot. Wala lang sigurong choice. No? At kung ito'y magre-re-elect ulit, ito pala, hindi na makakalusot ng pagka-senador. Dahil alam na ang baho niya Diba? Tanim witness. Questionable ng PhilHealth. Ngayon, lately, insertion. And unfortunately, siya pa ngayon ang ipinalit ni Lacson na para sa committee sa electoral tribunal ba or something. Wala na. Diba? Kaya, mga parts, kung maniniwala kayo sa babaeng virus na to, ay wala talaga. You need to have the check-up for your brain, man. Biro mo, kung ako mananalo, pagka-presidente, una kong aayusin at least ang Davao City. Name-mensional agad siya, hindi pa siya presidente. At ang lilinisin niya, ang Davao City na isa sa pinakamalinis na city ng Pilipinas. Pagkatapos, sasabihin niya, lilinisin niya. Bakit ba dahil nandun ang mga Duterte? No? So, dito pa lang mga parts, pinakikita niya na talagang ang ginagawa niya ay manira lang ng tao. Ang ginagawa niya ay propaganda lang na kunyari, siya ay makatao. Kaya nga nung nakita ko yan, sa piyesta ng Santo Niño ba yun? Na gumaganong-ganong pa, no, ng mga Santo Niño.
Pambihira. Ang dami niya hahawakan, Santo Niño pa. Baka kung nagsasalita lang ang Santo Niño, baka gusto na siya sipain, no? Because masama ugali nito. Sinungaling. Di ba? Tingnan pa rin. Pag nanalo, lilinisin ng Davao City. Anong lilinisin mo doon? Napakalinis na nga nung lugar na yon. Tahimik. Ano? So mga pards, dito ako'y natutuwa at natatawa sa taong ito dahil hindi pa man tumatakbo presidente, makikita mo na talagang walang mangyayari sa gagawin niya sa Pilipinas. I'm not doing this. I'm not saying this because I am pro Sara Duterte. No, it's not that. Diba? Kung ako lang papipili kung wala si Sara Duterte at wala si Baste, pipiliin ko si Isko Moreno na lang. Diba? Kumpara mo to sa NPA na to, komunista rin to Alam nyo mga pards, hindi lalakas ang loob nito kung wala nagsasabi sa kanya. Kung walang bumubola sa kanya. Malamang, sabi nga raw nila, baka raw US. Siya ang gagawing aso ng US. Baka raw. Siyempre, ano ba ang ng US? Maraming pera yan. Marami kaming pera. Sana all. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Diba? Bakit po? Instead na sabihin niya na pag ako nanalo ng presidente, gagawin ko ang lahat upang mai-united natin ang mga Pilipino dahil alam ko nagkahati-hati. Now, hindi ko pwedeng sabihin yan sa inyo isa't isa. Natural, 120 million yan. Diba? Ang gagawin ko na lamang ay kung ano yung hinaing nyo, yun ang aking unang-unang gagawin pag ako'y naupong bilang Pangulo. Hindi! Nakalagay. Kung ako mananalo pagka-presidente, una kong aayusin at linisin ang Davao City. Now, hindi natin sigurado kung siya talaga nagsabi niyan. Okay? Ito lang po ay nakita ko sa social media, sa Facebook. Okay? Kung totoo man to, Risa Hontiveros. Oh my gosh. Parang awa mo na. Uminom ka ng tubig. Baka sa sobrang pagpagawa mo ng mukha mo, dahil sa dami ng pera ng Pilipino, pati utak mo, pinaayos mo na at mukhang mali pa yata ang repair ni doktor. Okay, yun lang ang aking pong mga parts. Kasi, this is really funny sa isang taong kumakandidato. Alam mo, paturo ko sa liberal. Ang liberal kasi, magaling sila mambola at magsinungaling. Diba? Paturo ka, ang gagaling nila magsalita. Ang tatamis nilang magsabi sa mga tao na kapag ako nakaupo, pasisimento ko ang pagmumukha nyo. Ganyan ang mga liberal. Kaya magpaturo ka. Ang problema siguro, ang advisor mo, baka sila Renato Reyes at saka sila Teddy Casino. Mga utak bundok yun. Ang gusto lang ng mga yun ay kumuha ng pera sa gobyerno at ipambili ng iPhone. O baka naman si De Lima rin ang advisor mo. O baka naman si Robredo pa. Ay. Anyway, ituloy mo lang yan. Para malaman ng tao kung gaano kaganito ang utak mo. Okay? Again, kung ito ay totoo na sinabi niya sa social media, please. I don't know. Ay, ang buhay nga naman. Anyway, sige po, usap tayo ulit or let's talk again, okay? At ako'y natatawa na lang sa sinabi ng babaeng ito. Tawang-tawa po ako. Okay? This is Pinoy Lens. Good day.